Ayon po mga kababayan dito sa, wait lang, tanggalin lang natin yung comment section. Ayan, dito po sa Build Better More Bagong Pilipinas, didiles wala ng hatak sa publiko. Pabunyag na kasi ang kanilang kawalang hiyaan. Bakit nasabi? Kasi sabi dito, ayan o, DDS paulit-ulit ang pagtawag sa pagre-resign ni PBBM pero wala ng hatak. Habang desperado ang mga DDS sa kanilang mga pagrarally, nananatiling matatag ang suporta ng publiko kay PBBM na nakatuon sa paglilinis ng gobyerno mga kababayan. Kasi nga sa totoo lang, si PBBM po, lagi nating tandaan, si PBBM ang nanguna para malaman ng taong bayan yung katiwalian na nangyari dyan po sa mga flood control na yan. Diba? Mismong ang presidente ang nanguna po dyan. Kaya ito mga kababayan, alam ko may mga nagagalit sa atin dyan dahil binabatikos natin kahit malapit sa presidente mga kababayan. Pero sana unawain nyo rin na kung darating man mga kababayan, yung pagkakataon na kahit malapit na malapit kay presidente ay kinakailangan na mabunyag yung itinatago na sikreto, di umano kung meron man, talagang hindi tayo magdadalawang isip na suportahan ang presidente sa laban na ito. Kaya nga ito, pinananawagan namin na protect PBBM. Bakit? Kasi unang-una si presidente ang nagsiwalat po ng anomalya na nangyayari dito po sa issue ng mga flood control na ito. Kaya nga kung tutuusin mga kababayan, di ba dumating tayo sa point na paano kung mismong malapit na malapit kay presidente yung mawala sa pwesto mga kababayan, magagalit ba kayo? Magagalit ba kayo kung mismong kahit malapit kay presidente mawala sa pwesto? Kasi unang-una naniniwala ako mga kababayan na hindi naman mawawala ang isang tao sa kanyang pwesto kung ito ay gumagawa ng tama or kung may nagawa itong tama. Pag mali na or may mali nang ginagawa at medyo magulo na yung kanyang sistema, dapat lang na mawala siya mga kababayan sa pwesto niya. Ano po para sa akin? So ngayon, mabalik tayo dito. Kung titingnan niyo mga kababayan, ang galing-galing mag-rally nitong mga DDS na ito at gustong patalsikin itong si presidente, pero hindi nila nakikita itong mga balitang naglilipana. Alam niyo po ba mga kababayan, sa totoo lang, nagyabang po kahapon ito pong si Congressman Omar Duterte na kung saan itinanggi daw ang umani 51 billion ghost project dyan daw po sa kanilang lungsod mga kababayan, dyan sa kanilang lugar na Davao City. So ngayon, pakinggan muna natin ito bago natin talakayan yung ibang mga balita na nakita po natin. So wait, play na po natin. You can check, you can go to the city, go to the first district paman. You can see na lahat ng project. Ito tandaan nyo mga kababayan, kahit pa malapit kay presidente yan, kahit pa sabihin natin na kamag-anak, kaibigan yan, once na dumating yung punto mga kababayan na mawala na yan sa posisyon at magsasalita at sisisihin si presidente, talagang hindi tayo magdadalawang isip na suportahan ang presidente. Kasi sinabi ko naman po sa inyo noon pa man, tayo po ay nakasuporta sa gobyerno ni PBBM at kasama na doon ang pagsuporta sa ating presidente. Alam naman po natin na ang presidente natin ay hindi naman katulad ni Digong Napabaya. Si PBBM mismo ang naglakas ng loob na nanguna na imbestigahan ito kahit alam niya na may tatamaan na mga malalapit na tao sa kanya. Kahit alam ni presidente mga kababayan na may tatamaan na mga kaalyado niya, kaibigan niya, etc. So sinumulan po niya, inunahan niya itong imbestigasyon na ito para ipakita sa taong bayan na seryoso ang kanyang gobyerno na papanagutin yung mga nasa likod ng maanomalya na flood control. So ngayon, sana hinihiling ko sa mga kababayan Pilipino natin na ang suportahan natin dito ay yung ginagawang trabaho ni presidente na malinis itong korupsyon na ito na nangyayari sa ating bansa. Hindi lamang po mga kababayan sa Congress o Senate, kundi sa buong gobyerno ni PBBM. Kasi yan po ang gustong mangyari ni presidente bago po siya bumaba sa kanyang pwesto bilang presidente, ang malinis ang Pilipinas sa matinding korupsyon na pinagdadaanan ng ating bansa. Anyway, tuloy natin itong ating talakayan na ito. Wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin. Walang ghost project sa amin. Wala daw. Sir, may tanong lang ako sir, highly political po yung question because there's very clear effort from detractors of the Duterte family to impugn the family Duterte for
to all the anomalies as the congressman yourself, sir, especially right now the anomalies hurled against your father, no? What is your reaction to this effort from the detractors, sir? Well, this is not something new naman. Since nung time ni Madam President Gloria Macapagal Arroyo, nung time ni Speaker Nograles, inahabol naman talaga ang family namin. Parati na gina-throw ng accusation sa yun nung time na nun kay then Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte lang pala. Si Mayor Digong parati na gina-target noon. And then sa latter years ng Aquino administration, of course, dahil malakas na candidate ng lolo ko, sila rin nag-start. So itong admin nabago, admin ni BBM, di naman siya ganyan kabago. Parati talaga sila may masabi sa amin or ginalink sa amin kung ano man mga misgivings na nila or mga pagkukulang nila sa tao, gusto talaga na i-link sa amin. Ang totoo lang niyan, wala kaming ikakahiya talaga as sa mga statement ni Papa, ni Congressman Pulong. You can check, you can go to the city, go to the 1st district, Papan. You can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin eh. Wala kami. Wala daw mga ghost project, hindi daw sikat yung mga ghost mga kababayan sa kanilang lugar. Kaya pala kung matatandaan nyo, di ba may mga ghost employee. Kaya hindi ako naniniwala na mga walang ghost project dyan sa Davao City. Meron din dyan, pero mga kababayan, sinsawak nila yung lungsod, talagang nagagawa nilang manipulahin mga kababayan di umano yung sistema dyan po sa Davao City. Sinasabi nila, wala daw mga ghost dyan at hindi naman daw sikat yung mga ghost dyan. Bakit may mga ghost employee? Di ba mga kababayan? Kung meron nga dyan mga ghost employee, ibig sabihin, kahit mga ghost project, meron din dyan. Sa tingin nyo ba yung halagang 51 billion na yon, gagastusin lahat ni Paulo Duterte doon sa kanyang district? Siyempre hindi. Meron din dyan mga kababayan mga pagkakataon na ibubulsa ni Paulo Duterte yung iba. Kasi nga sa totoo lang mga kababayan, kung titingnan nyo kung talagang ginamit lahat yung 51 billion para pagandahin yung distrito na nasasakupan ni Paulo Duterte, di sana hindi na binabaha. Di sana hindi na dumadaing yung mayor na nang dahil sa awayan ng Marcos at Duterte, naapektuhan pati yung mga proyektong nakapending. Di sana kung tutuusin ko, konti na lang yung ipinapagawa ninyo dyan na mga proyekto ng gobyerno sa lalaki ng pondo na nakuha ninyo. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi nila na walang ghost project, kalokohan yan. Walang ghost project sa amin. Lahat talaga ng kung ano man sinasabi na budget na bigay kay Papa, napunta talaga sa use na magamit ng tao up until now. Of course yan talaga. Di sana nga konti na lang yung ipinapagawa dyan ng mga structure project dyan po sa lugar ng Davao City. Kasi nga, yung 51 billion, aminin man natin or hindi mga kababayan, talagang hindi lamang isang lungsod yung malalagyan ng 51 billion pesos na yon. Kung hindi, nasa sa 2 lungsod, 3 lungsod pa nga mga kababayan sa laki ng halaga na nakuha ni Paulo Duterte na budget para po sa kanyang distrito. Partida ha, yung budget mga kababayan na kinuha ni Paulo Duterte na 51 billion pesos nung panahon ng kanyang tatay, yun po ay nakalaan lamang para sa distrito na nasasakupan ni Paulo Duterte. Pero kung tutusin, yung buong lungsod mga kababayan, yung buong Davao City, kayang-kayang gastusan, sobra pa nga nung 51 billion pesos na nakuha ni Paulo Duterte na budget para daw po sa mga flood control. Ang tanong, bakit binabaha pa rin ang Davao City? Kung meron palang 51 billion pesos na nakalaan para sa mga flood control project dyan. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ang legacy ng pamilya, since nung time ni PR, di build talaga. So marami talagang legacy projects. Maraming bridges, ang interconnectivity ng buong Pilipinas naging stronger or at its strongest nung time ni Lolo. Speaking about legacy projects, wala akong masabi sa ngayon na administration. Ayan. Diba? Ang yabang-yabang niya dyan. Ngayon, may mga nakita tayong balita mga kababayan na ito ay lumabas 2017. August 23, 2017 to. Naging mainit na usapin ito noong mga panahon na yan hanggang sa ngayon. Kaya nga sinasabi ko mga kababayan,
kung makikita ninyo dun sa ating quote-in-quote, dapat ang una po talaga na mapapanagot dito ay mga kongresista. Kaya nga sa totoo lang, wag linlangin ang taong bayan, mga kababayan, congressman o congress or ilan sa mga kongresista ang dapat na unang maparusahan dito. Bakit? Kasi tingnan nyo ito nakakapagtaka lang. Sabi dito ni Silent No More PH, ito yan po yung source natin. Meron po ito, mga kababayan, na 906 followers. So sabi po dito, mga kababayan, yan 906,000 followers. Konti na lang, 1 million followers na. So sabi po dyan, Dear fellow Filipinos, reposting, totoo kaya ito? Pakicheck. Omar Duterte, son of Paulo Duterte, owns 160 outlets of 7-Eleven store franchise in Davao Region. Saan galing ang pera na pinambayad sa 7-Eleven? Kung 1 million ang isang store, edi nasa 160 million pesos, mga kababayan, ang inilabas niya. To think that Omar is still in school, mga kababayan. So ibig sabihin, kahit itong si Omar Duterte ay wala pong trabaho at ito po ay nag-aaral, siya po ay nagmamay-ari na ng 160 na outlet ng 7-Eleven dyan po sa may Davao Region. Biruin nyo, mga kababayan, kung ikaw ay nag-aaral, saan ka kumuha ng ganoong kalaking pera para makakuha ng 160 na outlet ng 7-Eleven dyan po sa Davao? Ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, mga kababayan, to think that Omar is still in school. Saan kaya galing ang yaman nito pong si Omar, mga kababayan? So ito, ituloy po natin yan. Kasi dapat talaga nalalaman ito ng mga kababayang Pilipino po natin. So dito po sa Twitter nakakita ulit tayo ng isa pang balita na pumapatungkol po dyan. Sabi dito, ang nag-post po nito ay yan. Kung makikita ninyo, meron naman tong 4,000 followers dito po, mga kababayan, sa Twitter. And then sinare niya lang etong post ni Bella na kung saan merong 13.3 followers ulit dito po sa Twitter. So sabi dito, balita ko si Omar Duterte daw ang may-ari ng sandamakmak na 7-Eleven franchise all over Davao. Granted na mayaman si Omar Duterte. Pero ang tanong, saan galing ang yaman ni Omar? Sabihin na natin galing sa amang si Pulong. Ano ba ang ikinayaman ni Pulong? Yung 51 billion ba o galing din sa ama? Kasi biruin nyo kung tutuusin, mga kababayan, sobra-sobra din kasing mag-flex ng yaman ito pong asawa ni Omar Duterte. Especially kahit ito pong si Omar Duterte, mga kababayan, sobra-sobra ding mag-flex ng kanyang yaman. Sa totoo nga lang na ano pa nga ito, naling pa nga ito sa iba't ibang babae. Kung titingnan ninyo. So ngayon basahin po natin itong post ni Bella na kung saan sabi dito, flex pa more. Yaman nila galing din kaya sa flood control project sa Davao? Ilang billion nga? Kasi kung titingnan nyo, 51 billion yung hinahanap na pera ng mamamayang Pilipino kay Paulo Duterte. Pero magugulat kayo, yung anak kahit nasa school, may 160 na outlet ng 7-Eleven kahit walang trabaho. Di alam nyo na kung saan, mga kababayan, possible na nanggaling yan. Kasi nga naman kung iisipin at sasabihin ng iba, especially ng mga DD-shit na galing dun sa ama na si Paulo Duterte, yung ipinang-franchise ng 160 na 7-Eleven store, ang tanong, ano ba ang trabaho ni Paulo Duterte? May negosyo ba si Paulo Duterte? 'Di ba? Saan kumuha ng yaman etong si Paulo Duterte? Kung ako sasabihin naman na galing dito kay Digong, ano ba ang trabaho ni dating Pangulong Duterte? Magkano ba ang sahod ng isang mayor? Sapat ba 'yon para makabili, mga kababayan, o maka-franchise ng isang ng 160 na outlet ng 7-Eleven? Diba, isipin nyo mabuti, mga kababayan. Ibig sabihin, may ginawa ding hocus-pocus. Kasi kung ikaw nasa school pa lang, nagmamay-ari ka ng 160 na 7-Eleven, tapos sasabihin mo galing sa tatay mo yung pera na ginamit mo, ano ba trabaho ng tatay mo? Diba, politiko lang din naman yung tatay mo na may sahod din na ganito lang. Kaya dapat sa totoo lang, dapat ito maimbestigahan din Dapat malaman din ng taong bayan kung saan ang galing etong biglaang ikinayaman
ng pamilyang Duterte. Eh di ba sinasabi nga ni Digong, ni isang poste daw, wala siyang idinagdag dun sa kanyang bahay. Pero kung titingnan ninyo, yung anak mayroong negosyo. Nagmamay-ari ng 160 na outlet ng 7-Eleven. So yan ang tanong dyan, gaano katotoo yan? Dapat sagutin ito ni Omar Duterte. Kasi mahirap naman yung magyayabang siya na magyayabang, pero may issue pala po siyang ganito. Bukod pa po dyan, kung titingnan ninyo, eto pa, may nakita tayong video na meron na pong 7,000 na react mga kababayan. Ang nag-post po nito ay etong Pilipinas sa Pagbabago. Yan po yung page mga kababayan na nag-post. So sabi dito, the netizen asks the lavish lifestyle of Congressman Omar Duterte. Ang iyang mga babae travel abroad. It possible Omar Duterte got 160 girls mga kababayan. 160 girls equals to 160 branches he own of 7-Eleven. Omar Duterte become billionaire at young age without educational attainment mga kababayan. Biruin nyo ha, napakadali ng pagyaman ni Omar Duterte. Sa murang edad mga kababayan, naging bilyonaryo po siya nang walang kahirap-hirap. Ang tanong, saan galing yan? Diba? So ngayon ito, play po natin. Siguro tanggalin ko na lang yung sounds para hindi ako makapiright. Yan ha. Titingnan nyo mga kababayan yan, no? Diba? Sabi dito, out with the old and with the new. Is she Omar Duterte's news? New mga kababayan. Ibig sabihin, kada abroad po nitong si Omar Duterte, nagpapalit po siya ng iba't ibang babae. Anyway, tuloy pa natin. Di umano. Kaya kung titingnan nyo, yayabang nila magsalita. Ayan. Siguro ito yung kanyang asawa. Grabe, no? Sa murang edad. Ito. Diba? Ito, siguro naman mga kababayan, sabi dito, another year, another girl. Omar Duterte brings new girl to Sona. Mga kababayan, siguro Sona ng kanyang lolo to. Ganyan mamuhay mga kababayan, yung family ni Iyutman. Bago ulit, sabi dito, Omar Duterte takes new Japanese girlfriend to Samal, Davao. Yan yung sabi dito mga kababayan. Pero yun yung kung gaano, hindi naman mga pogi. Hindi naman mga pogi, pero mga kababayan, matitindi mang babae itong mga ito. Ano po yan, kung titingnan ninyo, sobrang rangya, mag-flex mga kababayan ng pamumuhay. Ito pong asawa ng anak ni Paulo Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Diba? Yan o. Pa-travel-travel lang sila. Yan o. Sobrang mamahal mga kababayan ng kanilang mga bags, mga luxurious, yung mga relo. Diba? Ang tanong, saan galing yan? Diba? Yan. Yan o. Ganyan mambabae ang anak ni Paulo Duterte kaya hindi na nakakapagtaka kung saan nagmana ito. Diba? Yan o. Ang mamahal ng bag. Ganyan mamuhay. Tapos isisisi nyo sa iba. Kahit pala kayo, may ginagawa din kayong hindi maganda. Doon na nga lang kayo magtataka mga kababayan. Isipin nyo mabuti ha. In a young age, talagang ikaw ay extra billionaire na agad. Saan galing yaman mo? Kung sasabihin mo na galing sa tatay mo, ano ba trabaho ng tatay mo? Diba? Ayan o. Travel lang. Ganyan sila mamuhay. Diba? Diba? Ganyan din mag-flex. Yan o. Kita nyo, hindi naman mga pogi, pero matitindi mang babae. In the same time, talagang matitindi mga kababayan yung kanilang lifestyle. Talagang hindi, masasabi natin na kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, mapapaisip ka Sa murang edad nito, bata pa, paano ito nakapag-avail ng 160 na outlet ng 7-Eleven
dyan po sa may Davao. Diba? All over dyan sa Davao. In the same time, saan kumuha ito ng pera na ganun kalaki? Kung sa tatay niya, ano ba negosyo ng kanyang tatay? So doon pa lang makikita ninyo mga kababayan na may hocus-pocus na po na nangyayari dyan. Kaya dapat maimbestigahan din yung po mga flood control dyan po sa Davao City at i-audit ng maayos kung saan napunta yung 100 or yung 51 billion pesos ni Paulo Duterte na nakalaan para po sa flood control project dyan po sa lugar ng Davao. Hindi pwede yung hahayaan na lang. Hindi pwede na sasabihin na nakalipas na matagal na hayaan na lang. Hindi po pwedeng ganon. Pera ng mamamayang Pilipino yan at dapat malaman ng taong bayan kung saan po napunta yan. So ngayon, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa marangyang pamumuhay ni Omar Duterte na kada pupunta dati ng abroad, nagpapalit ng babae. In the same time, sa murang edad ay nakakuha na agad, nakapag-avail na agad ng 160, di umano na 7-Eleven, franchise mga kababayan sa buong lugar ng Davao. Ano po, ng Davao City, ng Davao. So ngayon, kung titingnan ninyo, ganyan po katindi ang apo ni dating Pangulong Duterte na anak ni Paulo Duterte na nagyayabang na wala daw ghost project dyan daw po sa lugar ng Davao at hindi naman daw po uso yung mga ghost dyan. Pero kung mapapansin ninyo, may issue naman na mga ghost employees. In the same time, yung nakakapagtaka na nga lang kahit kayo mapapaisip sa murang edad, talagang nakapag-avail ng 160 na outlet ng 7-Eleven. So sa inyong palagay, eto kaya ay pinaghirapan para makuha or galing lang talaga sa pera ng bayan? Yan po yung tanong natin ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi lang pwede na yung mga district engineer, mga contractor, yung dapat managot dyan. Tama yung kumakalat na quote-in-quote ngayon, na kung saan, dapat talaga mga kababayan, hindi lang mga contractor, mga district engineer yung dapat managot, kung hindi dapat pati mga congressman. Kaya nga wag linlangin ang taong bayan, congressman ang unang dapat maparusahan. Yan po ang lagi nating tandaan na quote-in-quote kasi sa totoo lang, may pananagutan din sila. Kahit yung mga senator, meron din. At dapat naman nga talaga na maimbestigahan po sila. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo dyan. Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin.